Sa sandaling ito, naguguluhan si Leping na tinanong si Ruth kung ano ang ibig niyang sabihin sa magiging komportable din siya. Subalit sa halip na sagutin siya nito, bigla siyang inakbayan ni Ruth at sinimulang hilahin patungo sa kwarto ni Leping, sinasabing nahihilo pa siya at nahihirapang tumayo kaya kailangan niyang magpahinga doon. Pagdating nila sa loob ng kwarto, pinuri ni Ruth ang kalinisan at kaayusan ng lugar. Habang sinusuri pa niya ang paligid, napansin niya ang kanyang target, ang kama ni Leping. Kasunod nito ay bigla siyang umarte na tila hindi na niya kinakaya ang kanyang pagkahilo. Saka sinabi niya kay Leping na hindi na niya hihintayin na ilagay siya nito sa kama at siya na mismo ang magkukusa. Sinubukan naman siyang pigilan ni Leping, ngunit hindi ito pinansin ni Ruth. At sa halip ay naglakad na patungo sa kama, iniisip na wala siyang pakialam sa anumang sasabihin ni Leping, dahil ang mahalaga ay makahiga siya doon, sa gayon ay masimulan na niya ang kanyang plano. Ngunit bago pa siya tuluyang makahiga, ibinato ni Leping ang kanyang upuan patungo kay Ruth, sinasabing hindi ito maaaring mangyari dahil nangako siya kay Elizabeth na wala siyang pahihigan sa kanyang kama maliban sa kanya. Sa gulat, natagpuan ni Ruth ang sarili niya sa upuan na ibinato ni Leping. Dahil sa bilis at lakas ng pagkakahagis, nagsimula siyang magpaikot-ikot sakay ng upuan hanggang sa makarating siya sa harapan ni Leping at hamampas ang ulo niya sa lamesa nito. Sa lakas ng impact, nayanig maging ang mga libro sa itaas ng lamesa. Habang humihingi ng tawad si Leping, sinabi niya kay Ruth na mas mabuting sa upuan na lang ito magpahinga dahil komportable rin naman iyon. Si Ruth, na ngayon may malaking bukol na sa noo, ay wala nang nagawa kundi pumayag. Ngunit sa loob-loob niya, napapamura siya dahil muntik na siyang magtagumpay sa kanyang binabalak. Habang iniisip naman niya ang susunod na plano, bigla namang bumagsak ang mga libro mula sa itaas at tumama sa kanyang ulo. Natulala si Leping sa sunod-sunod na kamalasan ni Ruth. Dahil dito humingi muli siya ng paumanhin at ipinaliwanag na ang mga librong iyon ay naglalaman ng kanyang mga hilig at isinulat niya noong panahong mag-isa pa lamang siya sa lugar na ito. Sinabi rin niya na binalot pa niya ang mga ito noon, ngunit ngayon ay nababalot na ng alikabok. Habang tinitingnan ng mga libro, sinabi niya na medyo namimiss niya ang mga ito. Samantala, si Ruth ay naiinis habang iniisip na si Leping ay manhid at walang alam pagdating sa romansa, na parang isang bato. Ngunit bigla niyang naalala ang sinabi ni Leping tungkol sa mga librong iyon na naglalaman ng kanyang mga hilig noong siya'y nag-iisa pa lamang. Dahil dito, biglang nagbago ang kanyang mood. Agad niyang tinanong si Leping kung maaari ba niyang basahin ang mga libro. Masaya namang pumayag si Leping, sinasabing siya na ang bahala, ngunit binalaan siya na baka may boring siya sa nilalaman nito. Dagdag pa ni Leping, nagkaroon din siya ng interes na basahin muli ang mga isinulat niya noon. Kasunod nito ay sinimulan ni Ruth suriin ang mga libro at napansin niya ang isang libro na may pamagat na Temptation of the Repairman. Napangiti siya ng masama at inisip na bagamat ang lakas ni Leping ay hindi mapapantayan, kapag natukoy niya ang kahinaan nito, magagawa niyang palambutan ang puso nito, gaano man ito katigas gaya ng bato. Kasunod nito ay kinuha niya ang libro at sinabi kay Leping na iyon ang kanyang napili. Namangha si Leping sa kanyang napili, ngunit bago pa siya makapagsalita, ginamit ni Ruth ang kanyang kakayahan na fatal attraction. Dahil dito, natulala si Leping at napunta sa isang ilusyon. Sa ilusyon na ito, masayang binati siya ni Ruth sa kanyang pagdating. Agad namang bumati si Leping at sinabing siya ay mula sa Leping Home Services Professional Repairs. Tinanong din niya kung ano ang maitutulong niya. Sinabi ni Ruth na ang kanyang shower ay biglang huminto kaya nais niyang ipaayos ito. Lumipat ang eksena sa banyo ni Ruth, kung saan ipinakita niya kay Leping na hindi gumagana ang kanyang shower. Sinabi pa niya na dahil dito, hindi siya makapaligo. Agad namang inayos ni Leping ang sira at sinabi na madali lang iyon para sa kanya. At sa pagpihit niya ng ilang tornilyo, gumana na muli ang shower. Dahil dito, nabasa ng tuluyan ang damit ni Ruth. Subalit, binaliwala ni Leping ang pang-aakit ni Ruth at sa halip ay pinatay ang shower. Kasunod nito ay sinabi niya kay Ruth na natapos na niya ang trabaho kaya aalis na siya. Ngunit hindi sumuko si Ruth.
Sinabi niya kay Leping na bakit aalis siya kaagad gayong hindi pa nito nakikita ang kanyang ultimate temptation. Nagulat si Leping sa sinabi ni Ruth at tinanong kung tama ba ang kanyang narinig tungkol sa ultimate temptation. Mapanukso namang ngumiti si Ruth at sinabing tama siya. Dahil dito, nanginginig pang sinabi ni Leping kung pwede ba talaga niyang makita iyon. Sumagot naman si Ruth na syempre, dahil siya lamang ang pinahihintulutan niyang tumingin at, bukod pa doon, hahayaan din niyang hawakan iyon ni Leping sa kahit anong paraan na gusto niya. Ngunit iba sa iniisip ng malanding si Ruth, biglang tumakbo si Leping patungo sa isang parte ng lugar na puno ng mga kagamitan sa pagkukumpuni. Dito, sinabi niya na ito ang tunay na ultimate temptation na hindi niya kayang tanggihan. Gulat na gulat si Ruth sa nangyayari at hindi makapaniwala na ang kanyang pang-aakit ay hindi gumagana dahil mas interesado si Leping sa mga gamit tulad ng bar-ina at iba pang tools. Dahil dito galit na tinanong ni Ruth kung bakit biglang nagkaroon ng ganoong mga gamit sa ilusyong kanyang ginawa. Ngunit bago pa magpatuloy ang kanyang ilusyon, kinuha ni Leping ang libro mula sa kanya. Sinabi niya na ang librong ito ay naglalaman ng mga katalog ng tools na matagal na niyang gustong magamit. Dagdag pa niya, ang librong ito ang nagbigay sa kanya ng motibasyon na gumawa ng mga bagong kagamitan. Sinabi rin ni Leping na ngayong binabasa niya ulit ang libro, nagawa na niya ang lahat ng mga kagamitang naroon at nakabuo pa siya ng mas moderno. Sa kabilang banda, galit na galit si Ruth habang iniisip na ang ultimate temptation na tinutukoy ng libro ay hindi pala tungkol sa mga babae kundi sa mga kakaibang kagamitan. Sa kabila ng kanyang pagkabigo, wala pa rin siyang balak sumuko. Muli siyang nag-isip ng bagong paraan upang maakit si Leping. Dito, naisip niya na dapat ay hindi siya masyadong direkta sa kanyang intensyon at sa halip ay dahan-dahan niyang iimpluwensyahan ang mga hilig ni Leping. Kasunod nito ay muling ginamit ni Ruth ang kanyang fatal attraction sa isang libro. Sa ilusyon na nilikha niya, si Leping ay umaakto bilang isang doktor habang siya naman ay pasyente. Sa eksena, magalang na binati ni Ruth si Leping, na agad namang bumati pabalik at sinabing maligayang pagdating sa kanyang wellness center. Tinanong ni Leping kung ano ang nararamdamang problema ni Ruth sa kanyang katawan. Matapos maupo, sinabi ni Ruth na pakiramdam niya ay laging pagod ang kanyang katawan. Kaya inimok niya si Leping na suriin ang kanyang buong katawan. Tulad ng dati, walang kamuwang-muwang si Leping sa intensyon ni Ruth. At agad hinawakan niya ang pulso nito at makalipas ang ilang sandali sinabi niya na mahina ang kanyang pulso, at sa kanyang palagay ay mayroon siyang 5-center hit na nagpapakita ng kidney deficiency at pamumuo ng maruruming bagay sa katawan dulot ng sobrang kalibugan. Ngumiti si Ruth sa narinig at tinanong si Leping kung maaari ba niyang gamutin ang kanyang sakit. Pakiramdam niya, kapag nasatisfy siya ni Leping, gagaling na siya. Ngunit sa halip na sumang-ayon, bigla siyang nagulat dahil iniabot sa kanya ni Leping ang isang mabahong bagay. Sinabi nito na ito ay tradisyonal na gamot at kailangang pakuluan at inumin isang beses sa isang araw para siya'y makarecover. Umarte si Ruth at sinabing hindi niya kayang inumin ang ganoong klaseng gamot. Saka tinanong niya si Leping kung marunong ba ito ng massage therapy o anumang kahalintulad na paraan para gamutin ang kanyang kalibugan. Nagtataka namang tinanong ni Leping kung ang tinutukoy ba niya ay osteopathic manipulation. Sinabi pa niya na mas mabuti nga iyon sa katawan kumpara sa pag-inom ng gamot. Kasunod nito, sinabi niya kay Ruth na kung talagang sigurado na siya, dapat niyang tanggalin ang butones ng kanyang damit para masimulan na ang gamutan. Napangiti si Ruth habang tinatanggal ang mga butones ng kanyang damit, iniisip na mukhang nagtatagumpay na siya sa kanyang plano. Ngunit sa sandaling tatanggalin pa niya ang iba pang butones, pinigilan siya ni Leping at sinabing sapat na iyon. Ngumiti si Ruth, iniisip na gusto ni Leping na siya ang magtanggal ng natitirang mga butones. Sinabi pa niya kay Leping na hindi niya inaasahan na pilyo rin pala ito. Ngunit bago pa siya matapos sa kanyang sasabihin, bigla siyang napasigaw sa gulat dahil sa sandaling iyon, binali ni Leping ang kanyang leeg. At narinig ang malutong na mga tunog mula sa pagkapihit nito. Sunod nito, minasahe ni Leping ang likod ni Ruth.
Habang nasasarapan siya, bigla namang hinawakan ni Leping ang kanyang ulo at seryosong sinabihan siyang tibayan ang kanyang loob. Sinabi ni Leping na kung malalampasan niya ang gagawin sa kanya, lahat ng dumi sa kanyang katawan ay matatanggal. Kasunod nito, isang malakas na tunog ang narinig sa buong silid. Kasunod nito ay tinanong ni Leping si Ruth kung kumusta ang kanyang pakiramdam at kung naginhawahan ba siya. Natulala naman si Ruth at sinabi na tama si Leping dahil pakiramdam niya'y gamaan ang kanyang buong katawan. Ngunit kasunod nito ay napansin din niyang humihiwalay na ang kanyang ulo sa kanyang katawan dahil sa sobrang lakas ng pagkapihit ni Leping. Nang makita niya ang kanyang katawan na bumagsak sa sahig, napasigaw siya sa sobrang takot na parang wala nang bukas. Abangan ang susunod na kabanata. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan niyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at papindot na rin ng like, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa niyo na, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode, mga Lods.